Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa RH Usapang Legal.
Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasamang panyera ng bayan at Attorney Rina Seco. Now, dakutaan po natin ang second question. Yung tama po ba na sabihin ng tao ko na hindi na siya subject sa evaluation kasi regular na siya? Gusto ko na kasi siya tanggalin pero wala naman siyang violation. And ang suggestion sa akin ng nakausap ko is evaluate her performance. Sagot sa akin ng employee, try daw siya terminate at magkakasubukan kami dahil regular employee na daw siya. Usapang Legal. Ang tapang Subukan mo. Magkikita tayo sa korte. Diba? Usual, no? Usual na linya. Anong ibig bang sabihin? May immunity na or untouchable na ang isang empleyado kapag ka siya ay isa ng regular employee. Ayan. Usapang Legal. Actually, no? Kumbaga ay kasama po sa mga kapangyarihan ng isang employer or ng mga employers ang regularly i-evaluate ang empleyado. Ang evaluation po ng performance ng mga manggagawa ay hindi lang para sa mga probee or probationary employee. Kasi di ba sa mga probee usually 6 months or 6 na buwan, bago matapos ang 6 na buwan dapat ma-evaluate siya kung pumasya siya sa mga kumbaga nasa trial period po kasi siya tinitingnan kung kwalipikado, kaya ba niyang gampanan ang mga obligasyon ng dinidemand or kinakailangan ng posisyon kung saan siya kinukonsider, o baka naman hindi niya kaya, hindi match yung kanyang kakayanan doon sa kanyang sa posisyon na kanyang kung saan siya on trial. Usapang Legal. So dalawa po yan, yung evaluation for regularization at regular na evaluation naman ng empleyado, kahit pa siya ay regular. Bakit kanyo? Kasi syempre kailangan din na matingnan naman, baka naman pipetiks na ang manggagawa dahil na regular na. Paano kung hindi mo na siya i-evaluate, Sabi nga, wala namang ibang violation ito. Kung walang violation, ano ang magiging basihan mo para tanggalin sa serbisyo ang isang manggagawa? Lagi pong merong sapat na dahilan. Sa ilalim po ng ating labor code, may tinatawag na just causes at meron din tinatawag na authorized causes. Yung authorized causes, wala pong kasalanan doon ang empleyado. Meron lang mga measures ang kumpanya na kinakailangang magbawas ng manggagawa. Usapang Legal. Meron din namang just causes na kung saan ang may pagkakamali or nagkaroon ng paglabag, maaring violation ng company rules or merong pagkakamali ang manggagawa kaya siya tatanggalin. This is regardless kung siya ay employed as a regular employee o kaya naman ay casual or probationary employee. Kung nagkaroon po ng paglabag at ito ay sapat ng basihan para doon sa termination of employment, hindi termination of employee, termination of employment, basta't idinadaan po sa tamang proseso. Usapang Legal. So in short, hindi po nagkakaroon ng immunity, ang isang manggagawa. Hindi siya pwedeng pipetiks-petiks na, kapag ka siya ay regular. Kaya nga po, merong meron akong mga kakilala na nagko-consult. Ang binabanggit ko po lagi sa employer, mag-evaluate ka every year. Kasi pwede mo rin itong basihan, para sa una, promotion. Kung maganda ang performance, why not give the opportunity to be promoted? Magandang motivation ito para sa manggagawa. Of course, hindi naman pwedeng yung yearly may promotion, di ba? O kaya naman, for incentives, para sa mga benepisyo o kaya reward, kapag ka Christmas, yung pinakamagaling nakakuha ng pinakamalaking, say for example, pinakamalaking sales, halimbawa nasa sales division, kagaya dito sa amin, merong reward kapag ka ikaw ay usually kapag ka top 3 or top 5 yung mga AEs, common po ito, so pwede siyang maging basehan hindi lamang sa pagtatanggal, o hindi lamang para sa demotion, kundi para na din ma-motivate ang manggagawa na mag-perform ng mas maganda pa, mag-excel sa trabaho.
Usapang Legal. Kaya nga po kapag ka po ang isang empleyado other than pipetiks, absent, no? O kaya ay nagpapabaya sa kanyang trabaho, meron pong ilang mga maari pong malabag, no, na batas, na panuntunan na maari din namang basehan para tanggalin ang isang manggagawa. Kasama na po dito yung habitual or gross and habitual neglect of duty, no? Kaya kasi nga po yung failure to qualify with standards ay maaring mai-consider na gross or habitual neglect of duty. Maganda po annually gawin niyo ito. Bakit kanyo? Kasi kapag ka po na-establish na nung year 1, petiks, year 2 nakausap na ito, hindi pa din nag-improve ang performance. Below minimum pa rin ang kanyang performance. Year 3, di ba? Na-establish na po ninyo yung habitual. Ibig sabihin, hindi lang isang beses, consistently negligent, consistently poor o mahina, mababa ang performance, below standards, ang performance ng isang manggagawa. And then, saka kayo magkakaroon ng pagkakataon para tanggalin itong empleyado na hindi nagpi-perform ng maayos sa inyong kumpanya. Usapang Legal. Yan. So, hindi po porket regular na ay hindi na dapat na ini-evaluate dahil protection pa rin po ng kumpanya, no? Kapag ka po binigyan natin ng ganong kababang standard si kumpanya, mahihirapan din naman po mag-thrive. Paano yung ibang mga empleyado? Hindi po ba? So again, failure to qualify with standards is gross or habitual neglect of duty. Walang immunity. Usapang Legal. Latino or magandang gabi sa iyo. Si Edmar Estabillo, ibang Pinoy kapag naging regular, lumalaki na ang ulo, attorney. Petiks na. 'Di ba? Pero kapag ka sa ibang bansa, 'di ba, hindi naman pwedeng ganoon, no? Grabe yung demands. Kaya nga po napakaganda na ang kumpanya ay merong reward system, no? Para doon sa mga top performing employees. Yung iba, no, kapag ka maganda ang performance mo, meron tinatawag na productivity bonus pag ikaw ay magaling, productive, no? Meron kang productivity bonus, maaring tumaas o bumaba o mawala, depende sa kita ng kumpanya. Para lahat ng empleyado nagsusumikap para ma-improve ang performance. Ayun. Thank you very much sa iyo, Edmar Estabillo, sa magandang contribution mo. Usapang Legal. Si Cyrus Balingit, pwede ba ang evaluation quarterly o semi-annual? Actually, no, pwede po yung iba nga quarterly, di po ba? No? So, basta po, no, nai-inform ninyo yung mga empleyado na, meron tayong ganitong evaluation this frequent, no? So, para naman po, aware din sila. By the way, para po sa mga probationary employees, no, for evaluation, napakahalaga po na kapag ka nag-start sila, ay ma-mention na, makinig yung mga magsisimula pa lang dyan, na mention na sa kanila, una, ano yung mga functions nila, no? Pangalawa, ano yung mga panuntunan para kumbaga ay para ma-consider kung ito ba ay na-meet mo yung mga requirements ng kumpanya. Sufficient standards to check kung kayo ay pumasa o hindi sa probationary period. Sa trial period, kumbaga. Yan. Usapang Legal. Dahil kung hindi, ibalik mo yan sa nanay niya. Hindi, joke lang. Kung hindi, hindi mo siya i-regular. Pero para po sa mga employer, no, wag nyong palalagpasin, no, patutungtungin ng 6 na buwan. Bakit kanyo? Kapag hindi ninyo ito na i-communicate, ang presumption o ang consideration niyan, siya ay isa ng regular employee kahit hindi siya pumasa sa inyong panuntunan. Your failure or inaction or kakulangan ninyo or kabiguan ninyo na ma-inform siya na hindi siya pumasa, no, sa inyong pamantayan, ay ibig sabihin regular na ang manggagawa. Usapang Legal. Hanggang ilan bagsak na evaluation bago ma-discontinue ang employment. Wala namang sinasabing number, no? Number of
evaluations, no? Pero para po ma-establish ninyo yung habituality, anong ibig sabihin ng habituality, hindi lang iisang beses, at least no, makatatlo man lang siya na bagsak sa kanyang sa evaluation, habitual na maituturing ito. And therefore, no, pwede na po ninyo siyang tanggalin. Pero again, subject po, no, doon sa twin or two notice requirement. Ano ba yung two notice requirement, no? Siyempre, i-inform mo siya na after evaluation, ganito ang naging performance mo, ganito ang nakita namin sa iyo. Pakipaliwanag mo nga, ano yung mga factors na ito? Bakit ganito kababa ang iyong performance, no? Bigyan mo siya ng 5 araw, hindi 24 hours, hindi 48 hours, ha? 5 araw ang itinatakda, no, ng ating jurisprudence o yung mga desisyon ng Korte Suprema. Usapang Legal. Pagkatapos nun, base sa kanyang explanation, no, written explanation, hindi naman katanggap-tanggap, no, yung kanyang naging paliwanag sa inyo, saka kayo magbibigay ng desisyon. Ito yung notice of decision. At syempre, i-prepare nyo na yung employment certificate, i-prepare nyo na din yung computation ng kanyang final pay. Ayan. Usapang Legal. Magandang gabi sa iyo, Maria Teresa Lazaro, Ratino Org. And then sa iyo, sabi ni Edmar Estabillo, dito sa Japan, pagalingan ng pagtatrabaho, pero hindi uso dito yung sip-sip sa mga Japanese. Oo, yung mas maganda, no? Yung batay sa performance, maganda yun, no? At least walang sip-sipan. Yung iba kasi palakasan system. Yun ang pangit. Magandang gabi sa iyo, Archie Valencia, dyan sa Zamboanga City. At si Jerry Sumagaysay, magandang gabi sa iyo. Jerome Lorenzo at syempre Iton Bulalayaw nanonood sa atin diyan sa SLEX. Mirna Villanueva de la Cruz at Delia Cabrera. Thank you very much for watching. Ayan. Usapang Legal. Ito si Rion Deno. Sabi niya ganon. Magandang gabi po. Bakit ang gobyerno natin 1 year na ang isang manggagawa hindi pa rin regular kasi ang tawag po sa posisyon nila ay project-based? Oo. Iba rin po, nire-recognize po ng batas yung project-based. Ang usual na problema dyan, yung mga JOs, job orders. Yun po yun. Sabi nga po nila ang gobyerno ang pinakamalaking involved sa contractualization. Bakit? Kasi yung mga JOs hindi nare-regular, walang mga sapat na benepisyo. Usapang Legal. Kasi ang sinasabi, walang item. Yun po ang sinasabi nila. Okay, si Maricor Angeles, magandang gabi sa'yo. Sabi ni Aunt May, sa Pinas, uso ang siraan. Pati nasipsipan. Pagsisipse, palakasan para sa promotion. Totoo. No? Backer. I-share ko lang. May in-applyan po ako dati na posisyon sa gobyerno. Na-recommend na naman ako, no? Pumasa ako sa screening, no? Mahirap yung screening Ang problema, not really a problem kasi katuwaan lang naman namin ng mga kaibigan ko. Sa aming tatlo ako yung pumasa. Pero hindi po ako nag-avail ng backer, hindi ako nanghingi ng recommendation o referral o kung ano man. Ang iniisip ko, pumasa na naman ako 'di ba? Hindi ko na kailangan ng backer, no? Hindi ako natanggap dahil wala akong backer. Usapang Legal. Pero okay lang. No, love naman tayo ng DZRH at ng Manila Broadcasting Company. Jody Zai, taga Japan po ako. Meron din po sip-sip sa work. Ganun. Pero siguro mas hindi kasing talamak ng Pilipinas. Ano po, no? Kasi dito sa atin, parang na yun ang naging kagawian ng iba nating mga employers, no? O kaya kahit hindi ang employer, yung employer representative, yung manager or supervisor. Si Ilio, si Rab, sabi niya, attorney, isa kami, third-party service provider ng isang automotive company. May isang empleyado kasi sila na naghingi ng certain amount bawat project na malocate sa grupo namin. Alam mo, illegal yun. Ako'y nakikisama lang. Kaso, malaki na masyado ang nakukuha niyan sa amin kasi weekly, dapat meron siya. Ayun ang problema, no? Yan ang dilema, no? Kasi kapag ka mo hindi napagbigyan, ikaw naman ang gagawa ng masama, kaya diskarte mo yan. Usapang Legal. Although normally, i-report mo yan, di ba? Doon sa kanyang employer, sa kanyang supervisor. But then again, minsan mahirap. No? Sabi nga nila, pag pumunta ka sa gobyerno, dapat makisama ka, no? Makisama ka sa mga kung ano man. Ayun ang mahirap, 'di ba?
Pinoy din ang baba sa kapwa Pinoy dala-dala dito sa nagbababa sa Pinoy, dala-dala dito sa ibang bansa. Oh, 'di ba? 'Yun ang problema din, 'di ba? Usapang Legal. Sabi niya, attorney, yung iba naman ayaw na mag-regular. Mahirap magtanggal ng empleyadong regular, saka lumalakas ang loob maging pasaway. Hindi naman, di ba? Kagaya nga noong binanggit natin kay Cyrus, kailangan din ng evaluation. Not necessarily para mo tanggalin, para din i-motivate sila and to see to it na na-check ninyo kung totoo bang gumagalaw, nagfa-function, nagtatrabaho, baka naman petiks, di mo na monitor, lagi palang absent o laging nagta-time out, early time out. O kaya, ano ba tawag niba? Magta-time in lang. Pagkatapos, pupunta sa coffee shop. Ayan. Usapang Legal. May question dito, interesting. Attorney, pwede bang isuspend yung naka-work from home? Syempre. Bakit naman hindi mo pwedeng isuspend? Usapang Legal. Pwede, basta, una, may sapat na dahilan, at pangalawa, merong compliance doon sa tinatawag na due process. Ano ba yung due process? Ito po yung pamaraan na nire-require ng batas na dapat na-comply muna ng employer bago siya mag-discipline ng isang manggagawa. So, nandoon pa rin po yung notice to explain, nandoon pa rin po yung notice of decision. Siguro ang question niya, paano mo naman i-suspend ang naka-work from home, hindi na nga pumapasok? Well, kung ito ay nagkasala, una, dapat wala siya munang access doon sa mga company records o yung doon sa inyong kung anumang system ang ginagamit ninyo. At pangalawa, kasama dito yung hindi siya sasweldo for the time being or during the period of suspension. Usapang Legal. Attorney, sabi niya E&Ms. Attorney, pamangkin ko, nabigyan ng item sa civil service. Eligible hustong 6 months na siya, naagaw ang posisyon na dahil natalo yung boss niyang mayor. Sana nga maghahabol. Yun ang nakakalungkot, no? Oo, mahirap ang trabaho sa gobyerno. Dito na tayo sa pribado. Diba? Nakakatakot din sa gobyerno. Mas matindi ang siraan dyan sa gobyerno. Usapang Legal. Ito, Annalyn. Attorney, pwede bang mag-terminal leave during turnover? Okay, yan ang tatalakay natin. Siyempre, yung iba pang mga questions sa atin pong pagbabalik. Ito pa rin po ang DZRH Usapang Legal kasamang panyaran ng bayan. Attorney Rina Seco, magbabalik po tayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday.
Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada. Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View.
Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. DZRH, Usapang Legal kasamang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At tinatalakay natin CA, cash advance, bale, utang sa employer. By the way, kung kayo po ay nakautang at pinagbigyan kayo ng employer ninyo, hindi po pa pwedeng lalagpas sa katumbas ng 20% ng inyong weekly sweldo ang dinideduct sa inyo kada kinsenas. So, ibig sabihin, installment po. Kaya pagka yung employer po ninyo ay mabait, pinagbibigyan kayo, the more magpakitang gila sa pamamagitan ng pagbibigay ng magandang performance para naman sa susunod mas madali maka-request kay boss ng bale. Usapang Legal. Sabi ni Noel Amudod, ugali na ng mga Pilipino mag-advance dito sa Saudi. Sanay ang amo ko. Maganda kapag ganun, kapag mabait. Si Leo, si Rob ay nanonood sa atin dyan sa Zamboanga del Norte. Thank you very much. Magandang gabi din sa iyo, Joseph Abalos. Thank you so much for watching. At yung iba pang nanonood. Sabi dito ni Adi Socrates, grabe, sa naman ako dun sa performance, nadali ang 30% less yung performance bonus ko. Ay, sorry, binanggit ko yung pangalan mo, nabisto tuloy ng one incident, yung ganon, na naiwan yung laptop sa office na lang ako nagtatanggal ng tape. Sa BPO, grabe, every month yung evaluation, numbers driven. Tapos kapag hindi mo na-hit yung matik, you will be under PIP, Performance Improvement Plan. Tapos may memo written till termination kung hindi mo ma-hit ang target as per plan. Yun, mas stricto pala sila, Usapang Legal. Kaya yung mga employers dyan, wag po yung every 5 years lang. Gawin nyo man lang at least once a year. Usapang Legal. Good evening po, attorney. Sabi ni Maynard Albelda. Good evening po, attorney. Tapos na po yung 6th month na evaluation. Tapos sabi po, another 3 months na ma-regular na po siya. Salamat po. From Taytay Rizal. Ayan. Meron pang isang question, meron pang isinabi dito yung tungkol sa pwede daw ba na extended yung yung probe period, Kung meron pong sa una pa lang ay napag-usapan na extended, na mas mahaba, tapos covered by apprenticeship agreement, ay pwede po yun. Basta mapagkasunduan po ng both parties. Pero, pagka po wala pong ganon, ay automatic po yung presumption na ikaw ay regular na empleyado na on the 6th month at hindi ka tinanggal. Usapang Legal. Ibig sabihin, hindi ka tinanggal. Usapang Legal. Ayan. So, by the way, kung kayo po ay isang empleyado na newly hired, pagkatapos hindi man lang sa inyo binanggit, walang binanggit kung ano yung pamantayan, sa inyong evaluation, the presumption is on the first day, of your work, pagka-hire sa inyo, regular na kayo. Kung walang pamantayan na binanggit ang inyong employer. Usapang Legal. Meron po itong isang kaso, hahanapin ko. I took note of that. I think that was mentioned ito sa Abbott Laboratories versus Alcaraz. Ang sinasabi doon ay kapag ka po first yung employer ay dapat na ma-communicate yung regularization standards doon sa isang probationary employee. At pangalawa, dapat ma-communicate ito at the time of the probationary employee's engagement. Sabi dito sa Abbott Laboratories versus Alcaraz, if the employer fails to comply with either, the employee is deemed as a regular and not probationary on the first day pa lang. Usapang Legal. Ayan. So, ibang mga comments ng ating mga tagapakinig. Thank you very much po for watching. Again, pwede po ninyo itong i-share ang ating discussion tonight.
Ang tanong, attorney, kung Proby, need pa ba ng compliance doon sa twin notice requirement? Ayan ang magandang tanong. Usapang Legal. Binanggit na natin earlier na kapag ka ang empleyado ay nagkasala o tatanggalin sa trabaho dahil doon sa mga just causes na binabanggit ng batas, kailangan ng compliance sa two notice or twin notice requirement. Una, inonotify siya ng kanyang paglabag, pagkakamali at bibigyan siya ng 5 araw para sagutin ito. Pagkatapos, maaari magkaroon ng investigasyon. In fact, yung pong empleyado pwede siyang magdala ng kanyang sariling lawyer, kapag ka nagkaroon ng hearing. Maaari din namang hindi na magkaroon ng hearing, Pagkatapos nito, yung pong notice of decision na dinidetalye doon, ano yung naging basihan, kung halimbawa tatanggalin ng empleyado, ano yung naging basihan kung bakit tatanggalin ang manggagawa. Yun po ay requirement kapag may just cause, yung sapat na batayan para tanggalin, regular man o hindi regular ang empleyado. Pero kapag ka po ang nangyari ay probationary employee, pero hindi lang niya na-meet ang standard set by the company at hindi nare-renew yung kanyang kontrata or hindi siya i-elevate into a regular employee and therefore tanggal na siya, hindi po requirement ang twin notice o hindi na kailangan ang 2 notices doon sa empleyado. Sapat na po na ma-discuss sa kanya na ikaw, employee, ay hindi pumasa sa pamantayan, hindi mo na-meet yung standards na set ng company and therefore, it is sad, totoo nga bang sad, to let you go. Ayan. Usapang Legal. Okay. Ganda ng question, Attorney, employee was hired as a Proby employee by XYZ, no contract, no discussion, but only general orientation. After 6 months, she was terminated ang employment for poor performance, no two notices. Ito na yung binanggit pala natin, yung sa abot na kapag ka Proby at hindi lang na-meet yung standards na set ng company, hindi kailangan ng 2 notices. Pero kahit pa ito'y Proby, kung halimbawa ito ay may kasalanan o paglabag sa company policy at tatanggalin siya bago pa matapos yung 6 months na probationary period, ibig sabihin mas mapapaaga ang pagtanggal sa kanya dahil sa kanyang kasalanan, kailangan po ng compliance dun sa twin notice requirement. Usapang Legal. Eto, attorney, mga iba lang, pinagbayad ako ng 40K kasi di daw po agad nalipat sa name ko ang second hand na sasakyan na bili ko. Tama ba yun? Yes. The answer is yes. Kasi simula po nung August 2024, nire-require tayo na within 20 days maipalipat sa ating pangalan kung tayo ang buyer ng second-hand na sasakyan o second-hand or surplus o kung ano man. So within 20 days, 40,000 na ngayon. Malaki na. Usapang Legal. Pero sana taas-taasan naman, haba-habaan naman yung pagkakataon, di ba? Kasi medyo mahirap din po mag-comply Mahaba-haba po ang linya sa sa LTO kapag kaganyan. Attorney, ang akong bana gimimuhan niya gitangtang sa iyang amo kay wala kuno siya ka-explain. Sakto ba na? Ang tanong niya, attorney, bana is in Cebuano, bana is sa husband. Akong bana gimimuhan ang kanyang asawa. Ibig sabihin, babae yung texter natin, ang aking husband na memohan pagkatapos ay tinanggal ng kanyang amo dahil hindi daw siya nakapag-explain. Tama ba ito? Usapang Legal. Actually, yung fact na hindi nakapag-explain, hindi po pwedeng yun ang basehan ng pagtatanggal. Kapag po kasi ganito, kayo ay binigyan ng notice to explain, hindi kayo nakapag-explain, dinedma po ninyo ang notice to explain, ang nire-require po kasi ng batas, mabigyan ang manggagawa ng pagkakataon na makapag-explain. Kung hindi mo ito in-avail, sapat na nabigyan ka ng pagkakataon. So, ibig sabihin, yung employer ay
magbabatay lamang dun sa incident report, magbabatay ng kanyang desisyon or ng hatol kung tatanggalin, isususpend o kung ano man doon sa kwento noong mga testigo o yung reklamo tungkol sa kanya kung ano mang ebidensya. So hindi na maka-counter. Maari po na malinaw, no, yung naging allegation laban sa asawa niya, laban sa inyong bana, kaya siya natanggal. Pero hindi dahil sa hindi siya nakapag-explain. Nangyayari po ito kapag dinidedman ninyo, no? Hindi ninyo na ipagtatanggol ang sarili ninyo. Ay, baka naman sinabi doon, nag-iwol ang asawa mo, no? Iniwanan ang trabaho, ay meron ka palang sapat na dahilan. Pero hindi mo na ipalam, no? Dahil hindi mo in-explain, hindi ka nag-submit ng written explanation. Kaya mahalaga, wag didedmahin. Usapang Legal. Anyway, Maynard Abelda, thank you very much. At yung iba pang mga nag-message sa atin, thank you very much sa inyong pagsama sa akin tonight. Hanggang sa susunod pong episode, thank you very much. Hindi ko alam kung anong mga pangalan nila, pero thank you very much. Ako po ang Panyara ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH Usapang Legal. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you very much. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ.